Nasa kote naman ng National Bureau of Investigation ang 29 na mga Pinoy at mga dayuhan na sangkot sa scam hub operation sa Kawit, Cavite. Samantala, sinasabing nag-iiba na po ang diskarte ng mga pogo at nag-ooperate na sila sa mga residential unit. Lalo na't mas mahirap na pasukin ng mga otoridad ang mga pribadong subdivision. Si Moira Encina Cruz sa detalye. Arestado ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang 29 na Pilipino at mga dayuhan na dawit sa operasyon ng scam hub na nasa 4 na residential houses sa isang subdivision sa Kawit, Cavite. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, binubuo ng 3 Chinese, 2 Malaysian at 24 na Pinoy ang mga sospek na sangkot sa love scam, investment scam, crypto scam at iba't iba pang mga iligal na aktibidad. Ang mga banyagaan niya ang mga nangangasiwa sa operasyon habang ang mga Pinoy ay nagtatrabaho para sa mga ito. Nakita namin dito sa Centennial Homes, Kawit, Cavite, itong modus operandi nito. So after careful surveillance, we applied for search warrant and we were able to catch them. Parehong mga Pilipino at dayuhan ang target na biktimahin ng mga sospek. Sinabi pa ni NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok na konektado ito sa illegal pogos na lumipat lamang ang operasyon sa residential units, lalo na't mas mahirap mapasukin ng mga otoridad ang mga pribadong subdivision. Ayon pa kay Lotok, mas dumami ang mga fly-by-night na scam hubs matapos na ipag-utos ng Pangulo ang pagpapasara sa mga pogo. Nag-splintered group na ho sila, instead of office setting, nag-shift po sila sa residential unit. Yun yung hindi mapapansin ng law enforcement agency. So from there, yung kanilang usual scamming activity, dun po nila ginagawa. Nadiskrib din ng NBI sa kanilang pagsalakay sa residential units ang mga computer, cellphone, pre-registered SIM cards, text blast machines at mga scam script na ginagamit ng mga suspect sa scamming activities. Tumambad din sa NBI ang scam showroom na naglalaman ng mga high-end na produkto na pang-engganyo sa mga biktima at vault na mayroong cash at mga dokumento. Meron kami nakita doon na tinatawag namin siyang scam showroom. Yung scam showrooms, dito nakalagay yung mga high-end products, yung mga luxury items to create an illusion na yung kausap ng victim ay talagang pera. Nang sa gayon, mag-engage ako sa ino-offer na investment. Sinailalim na sa inquest proceedings sa piskalya ang mga suspect. Kabilang sa mga reklamong inihaing laban dito ay mga paglabag sa anti-cybercrime law at social engineering schemes and economic sabotage. Moira Encina Cruz, para sa Mata ng Agila, matatag, matatag. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.